So, sagutin ko lang ito kasi yung troll, ini-insist niya to. Kasi nga daw mga kaibigan, sabi ng troll, wala naman daw nangyari ngayon na ganito, na sobrang harassment. Ating mga Coast Guard sa mga mangingisda natin, no? So, eto sabi mga kaibigan. Eto po, pinost ng troll doon sa comment section. Sabi niya, sagutin ko daw to, sagutin ko daw. Ang nakalagay po dito, BRP Sierra Madre has been there since 1999. Kung hindi tayo nakapag-resupply, wala nang tropa diyan. Patay na lahat. So it means, between the grounding until now, nakakapag-resupply tayo. But we've never heard, even sa panahon ni Pinoy, na nag-escalate yung tension ng ganito kalala. Which means, mayroong mga mekanismo na ginagamit sila noon na hindi humahantong sa ganito. Why is it in the last 25 years of successful resupplying mission sa BRP Sierra Madre, ngayon lang sa panahon ni Bongbong Marcos nangyari ang ganito? Elmer Jugalbot, political commentator, writer, June 25, 2024. So sabi ng troll, sagutin ko daw ito. Bakit ngayon lang daw nangyari ito sa panahon ni PBBM? Okay, sagutin ko sagutin natin. Mga kaibigan, nakakausap naman palagi sina Commodore J. Tariela, yan mga kaibigan, no, na na-interview namin yan. At sabi po ni Commodore J. Tariela, even in the time of, kahit hindi pa kay Pinoy, may nangyayari na, pero hindi pa nga lang ganun kalala. Sa panahon ni Pinoy, may nangyayari din, mga kaibigan. Pero hindi masyado. Nagkaroon pa nga ng standoff, di ba? Yung barko ng China, barko ng Pilipinas, no? Naggirian, no? Kasi nga, dahil nga dyan sa pangaagaw ng China. So, may nangyari din. Pagdating ni Duterte, may nangyari. Alam naman natin yan, mga kaibigan And even yung mga nakausap namin mismo na mga mangingisda, ay sinasabi pa nga nila, pag pumapasok sila dyan, dyan pa lang sila sa bunganga ng Baho de Masinloc. At tapos meron silang mga nahuhuli na mga tuni-tunilada na mga isda. Aba, ang ginagawa ng China ay kinukumpiska ang kanilang mga isda at pinapalitan ng mga noodles na expired. Sabi po yan ng mga mangingisda, ganun daw ang ginagawa. Tuni-tunilada na mga isda na nagkakahalaga, libo-libo. Papalitan mo lang ng mga noodles. Magkano lang ang noodles, expired pa. Tapos mga kaibigan, naalala nyo rin, sa panahon din ni Duterte na meron tayong mga mangingisda, mga kaibigan, no? Na mangingisda or Coast Guard, mangingisda yata yon, no, na nagsink po ang kanilang sinasakyan dahil po binangga ng China Coast Guard. At anong sabi ni Duterte? Ano lang naman daw, slight lang yung nangyari, no? Hindi naman daw yun slight lang daw. Hello, muntik na nga mamatay yung mga yun kung hindi lang nasagip ng mga Vietnamese. Kasi iniwanan sila ng mga inchik. Pagkatapos silang banggain, iniwanan. Kung hindi lang dahil sa mga Vietnamese, kung walang sumagip sa kanila, patay yung mga yun. Diba? So, anong sinasabi nito na ngayon lang daw nangyari sa panahon lang ni PBBM? Even dati, na water cannon na rin tayo. Sabi pa nga ni Harry Roque yan na water cannon din dati. Diba? Take note, himod pa sa puwet si Duterte. Himod pa siya sa puwet ni Xi Jinping, pero ganun pa rin ang nangyari sa ating mga mangingisda. Bakit mas malala ngayon sa panahon ni PBBM? Acknowledge natin, mas malala talaga ngayon sa panahon ni PBBM. Ngayon talaga lumala ang pambubuli ng China. Bakit ngayon lumala? Dahil din kay Duterte, pinangakuan niya ang China sa pamagitan ng kanilang secret deal na tatanggalin daw, or hindi tatanggalin, kundi hahayaan lang daw ang BRP Sierra Madre na mabulok. At hindi na daw magkakaroon pa ng pagdadala ng mga materials para at least ayusin man lang ang BRP Sierra Madre. So yan po ang naging agreement nila. No, na hindi aayusin ang BRP Sierra Madre, hahayaan lang na mabulok.
So, kaya po at least nakakapag-fishing ang mga mangingisda. Pero hindi nyo ba alam, mga kaibigan, na ang ibig po sabihin noon na hahayaan lang ang BRP Sierra Madre na mabulok hanggang sa ito ay mag-sink. Ibig po sabihin noon, kapag nabulok, talagang sobrang bulok na at talagang nag-sink na yan talaga, yung BRP Sierra Madre, ibig sabihin, wala na po tayong outpost. Wala na po mga mga Navy dyan or military, wala na po. At ano po ibig sabihin yan? Ang ibig po sabihin yan, the moment na mag-sink ang BRP Sierra Madre, yan na po ang wakas ng ating pag-angkin dyan sa Ayungin Shoal. At dyan na po papasok ang China para tayuan na yan ng kanilang military base. So, ibig sabihin po, ang ginawa po ni Digong na yan na pakikipag-agreement sa China ay bawal. Bawal po sa ating constitution dahil ano pong sinasabi sa constitution natin, dapat ang Pangulo ng Pilipinas ay kanyang ipagtanggol, alagaan, yan po ang kanyang sworn duty na ipagtanggol ang ating mga karapatan, mga soberenya diyan sa ating mga isla, sa ating mga karagatan. Pero hindi po ginawa ni Digong dahil si Digong po ay nakipag-secret deal sa China. At yan po ang dahilan ngayon, primary reason kung bakit po nakakaranas tayo ng matinding pambubuli ng China dahil iginigiit ng China na hindi. Meron kayong dapat tuparin nyo yung sinasabi nyo noon. Merong agreement. Yan po ang dahilan. So, ang bottom line nito po, hindi po si PBBM. Hindi po dahil si PBBM na ang Pangulo kaya tayo binubuli. Hindi po, ang bottom line po nito, hindi po dahil sa si PBBM ay naninindigan kaya tayo talaga binubuli. Kundi, kaya tayo ngayon binubuli ng China dahil naniningil ang China na dapat daw ay tuparin natin ang agreement. Pero guys, illegal yung agreement ng Duterte administration at ng China. Illegal yun. Kaya mga kaibigan, eto nakakaranas tayo ng ganito dahil po sa Duterte administration. Nakakaranas tayo ng matinding pambubuli, nakakaranas tayo ng mga ganito na mga pangyayari dahil sa Duterte administration. Kaya tatanungin ko kayo, gusto niyo pa bang makaupo ulit ang isang Duterte? Gusto niyo pa bang dumami ang Duterte na politiko? Gayong sila ay willing na ibigay ang ating mga karagatan ng ating mga isla at willing sila na maging province of China tayo. Mga kaibigan, kung willing ka na mawalan tayo ng teritoryo o ng soberenya or whatsoever, wala kang pagmamahal sa bayan natin. Pumunta ka na lang ng China. Isa kang makapili. Nakakahiya ka. Para sa mga bayani natin na nagbuwis ng buhay para lang ipagtanggol tayo. Nakakahiya ka. Yung mga bayani natin noon, tandaan niyo mga guys, kung yung mga yan sumuko sila sa pananakop mga kaibigan ng iba-ibang lahi sa atin, sa tingin niyo mga kaibigan, buhay pa tayo ngayon? Sa tingin niyo may Pilipino pa? Sa tingin niyo meron pa tayong bansa na ginagalawan ngayon? Wala na. Wala na tayong bansa na gagalawan. Kung ang mga kababayan natin noon, yung mga bayani natin noon ay hindi tayo ipinaglaban, kung hindi nila ipinaglaban ang ating bansa, wala na tayong bansa ngayon na ginagalawan. Wake up! Imulat nyo ang mata nyo. Huwag masyadong maging panatiko sa mga politiko na katulad ng mga Duterte na willing na ibenta ang ating mga Islam, ang ating karagatan, willing ibenta ang Pilipinas, willing ibenta ang kaluluwa ng mga Pilipino para lang sa kanilang sariling interes. Nakita nyo nga, pag-alis ni Duterte, ang dami niyang iniwan na mga problema. Kita nyo, Pogo. Si Duterte din ang nagano niyan, nagpasimuno ng Pogo. Kita nyo, nalaman 286.
na mga 286 na mga pogo na mga hindi mo matatawag na legal kundi may mga problema lahat, mga problematic lahat. May mga illegal. Pagkatapos kabukat-mukat mo, 44 lang ang pogo na ngayon sa panahon ni PBBM 44 na lang ang pogo na natira dahil talaga sa political will ng ating gobyerno ngayon na i-raid, talagang isarado yung mga pogo na nag-ooperate na mga illegal at yung mga talagang gumagawa ng mga torture, mga illegal activities. Mga kaibigan, inuunti-unti po yan. Lahat po yan, mga kaibigan, ay talagang pupuntahan ng ating gobyerno. Sino ang nag-utos ng mga raid? Office of the President mismo, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Presidential Task Force. Kita nyo, ang Pangulo na mismo natin ngayon, mga kaibigan, yung mga nahuhuli ngayon, mga nire-raid na pogo, task force po yan ng Pangulo po natin. Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang Pangulo na po natin, initiative po yan ng Pangulo natin na talagang tingnan lahat ng mga pogo sites na yan. Kung may mga, yan ba, legal ba? Legal ba yung mga papeles nila? Kung legal man yung papeles nila, tingnan kung anong ginagawa nila sa loob, pasukin. Kung may mga ginagawa ba sila mga illegal activities, kung mayroon bang mga human trafficking, prostitution, or kung ano man, titingnan po lahat yan. Kasi ang Pangulo po natin ngayon ay very eager po siya na linisin po ito. Kaya ang kikita niyo, mga kaibigan, galit na sa kanya yung mga DD sheets. Kasi alam naman natin na yung mga Dutertes, mga kaibigan, ang sabi ni Harry Roque, ang pogo daw, ito sinabi ni Harry Roque mismo, mga kaibigan, siya mismo ang nagsalita, may video siya nito. Sinabi niya mismo na ang pogo daw ay nagbibigay ng cash assistance sa ating Pangulo. No? Pangulo niya si Duterte kasi spokesperson siya noon Alam natin yung karakas ng Dutertes, mga kaibigan. Hindi po sila katulad ni PBBM na guys, si Duterte na nga mismo nagsabi si PBBM sobrang bait. Kahit langaw, hindi daw makapatay. Diba? Mga guys, ang Dutertes, ano bang karakas ng Dutertes? Alam naman natin, diba? Davao Death Squad. Mismong si Duterte, nagyayabang I kill 3 of them. I don't know how many bullets from my gun has entered their body. Siya mismo, nagyayabang siya mismo na siya ang gumanon. Kaya yung sinasabi ni Las Cañas na meron daw silang kinidnap, no? Tapos yung mga kinidnap nila nakapiring daw, pinipiringan, tapos nilalagyan ng sa busal sa bibig, pagkatapos inaano pa daw yung pinapano sa likod yung kamay, pagkatapos may tali yun. Pagkatapos si Duterte daw mismo ang nakatalikod daw yung mga tapos nirat-rat daw ni Duterte. Isa yan sa sinabi ni Las Cañas doon sa kanyang testimony. 'Di ba? So mga kaibigan, alam natin ang karakas ng Duterte. Kaya po nila magganon. Kaya ang Pangulo natin dapat ingatan talaga ng gobyerno, no? ng PSG, ingatan ang Pangulo natin. Kasi mga kaibigan, pag nawala ang Pangulo natin, alam nyo na kung sino ang kapalit. Yung anak. Pumunta sa Davao, si Duterte, si Baste. Pumunta sa Tacloban, no? Habang ang mga taga Davao City, and guys, tingnan nyo, grabe yung baha, may mama na naliligo na. Taga Davao City, ililikas sa baha, Digong at Mayor Baste, dumayo sa Tacloban.
Habang naghahandang lumikas ang mga taga Davao City dahil sa matinding baha na dulot ng pag-ulan, bumiyahe patungong Tacloban City, Leyte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang alkalde ng syudad na si Mayor Baste Duterte para sa hakbang maisog protest rally. Inuna pa ang sariling interes kaysa interes ng mga kababayan. Ba? So dito na po, mahaba na yung ating live. Diyan na po muna tayo magtatapos, no? At tuloy na lang natin. Baka mamayang gabi magla-live ulit ako. Bye! Fight fake news, expose the truth. Bye!